Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Si Stephen Curry ang sinasabi ng madami bilang ang player na nagbago ng basketball dahil sa kanyang 3-point shooting ay nabago ang pagtakbo ng opensa ng mga teams at ng susunod na henerasyon. Siya din nga ang all-time 3 points made leader sa NBA history at malaki ang agwat niya sa iba. Ganun pa man, alam nyo ba na ang malahiganting Victor Wembanyama ay mas madami pang 3 points na nagawa kaysa kay Curry sa kanilang first 94 games sa NBA? Si Curry ay gumawa ng 187 na 3 points sa kanyang first 94 games sa liga on an average playing time of 35.3 minutes per game, habang si Wemby naman ay may 200 na 3 points na sa kanyang first 94 games sa NBA sa average playing time na 30.2 minutes per game. Ibig sabihin ba nito ay mas magaling na 3-point shooter si Wemby kaysa kay Curry? Well, dito na nga mga kaibigan papasok ang influence ni Curry at kung paano niya binago ang laro ng basketball. Si Curry ay kilala bilang shooter at nag-average lang siya ng 4.6 3-point attempts per game sa kanyang second NBA season. Si Wemby na isang versatile player, subalit not necessarily known for his 3-point shooting, ay nag-average ngayon ng 9.1 3-point attempts per game sa kanyang second NBA season. Yan nga mga kaibigan ang pinagkaiba ng NBA ngayon. Kahit hindi ka kilalang shooter, hindi malayo sa katotohanan na mag-average ka ng mahigit 8 3-point attempts per game kahit na isa ka pa ngang 7-footer. Sa kanyang career nga, si Ray Allen ay nag-average lang ng 5.7 3-point attempts per game. Just for comparison, dahil sa evolution o pagbabago na ito ng style of play, hindi nga malabo talaga na eventually ay mahabol din ang all-time 3-point made record ni Stephen Curry, dahil literal na times 2 na nga ang 3-point attempts ng mga player ngayon kumpara sa mga naunang taon ni Curry sa NBA kung saan inulan pa nga siya ng mga ankle injuries. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ang 2-time MVP Giannis Antetokounmpo naman ay in-expose nga ang NBA dahil sa hindi sila binigyan ng Christmas game. Kung popularity lang naman daw ay pareho silang all-star starter ni Damian Lillard. Number 1 vote getter nga daw siya at hindi lang sa East bagkus sa buong NBA. At wala silang Christmas game. Nanalo din umano ng MVP si Damian Lillard sa all-star at pati na din sa 3-point contest. One of the best teams nga daw sila sa East last year dahil nga daw ito sa kanilang small market. May algorithm nga daw ang NBA na pinipili nila kung anong team ang mabibigyan ng most attention o kaya naman ng most viewership that day. So ayun nga po mga kaibigan ang pahayag ng arguably best player in the world today and number 1 vote getter sa All-Star Game na hindi sinali ni Adam Silver at ng NBA sa 5 Christmas games. Isang game nga na gustong palitan ng mga fans ay ang tapatan ng Philadelphia 76ers at ng Boston Celtics. Masyadong mismatch nga daw ito. Nasa baba nga ng isang Sixers at isa naman sa mga top team sa NBA ang Celtics. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay may punto si Giannis at deserve nila ng Christmas game?